Isang mapagpalang gabi ho sa atin at lalong-lalo na ho sa ating Panginoon. Tayo po'y mag-uumpisa na sa gawaing itinalaga ho sa atin ng Panginoon. Tayo po'y manalangin. Ama naming nasa langit, Lord, patuloy niyo kaming samahan, Lord. Salamat sa inyong katapatan sa aming buhay, Panginoon. Bagamat kami kadalasan ay nagkukulang sa inyo, pero hindi kayo nagbabago, Panginoon, sa inyong mga pangako, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa lahat po ng mga biyayang patuloy niyong ipinagkakaloob sa amin, Lord. Sa kalakasan, Lord, na nagmumula sa inyo. Sa tuwing kami nag-aaral ng inyong salita, Lord, lagi niyo kaming pinapaalalahanan na mas pag-igihin pa ang aming paglilingkod sa inyo, Panginoon. Salamat po sa mga sa lahat ho ng mga dinaranas naming mga pagsubok sa buhay, Lord. Kung hindi dahil sa mga iyon ay hindi ho kami masusubok kung totoo po ang aming pananampalataya sa inyo, Panginoon. Ito po ang nagiging daan. Ito po ang nagiging instrumento nyo para mas mapatibay pa ang aming damdamin at ang aming pananampalataya sa inyo, Panginoon. Salamat po sa lahat, Panginoon. Dalangin ko po yung mga kapatid namin na wala pa sa gawaing ito. Kayo po ang patuloy na mag-ingat sa kanila, Panginoon. Kayo po ang patuloy na sumama sa kanila at magpaalaala na pahalagahan ang mga gawain na kayo po ang nagtalaga sa bawat isa. Na kayo po ang patuloy na magbigay ng pagnanasa sa puso ng bawat isa na kahit na walang nakakakita ay patuloy po kaming lumapit sa inyo at makipag-ugnayan sa inyo at nang malaman namin kung ano po ang inyong kalooban sa bawat buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. At ngayon po sa aming pag-aaral, Lord, kami po'y umaasa na ang lahat pong ng mga aral na matututunan namin ay ititimo sa aming puso, Lord. Kayo po mag-iingat sa amin, Panginoon, sa aming pagbabahagi, Panginoon. At ito po ang aming samot dalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. At ngayon po, dito na po tayo sa Exodus chapter 28. At ito nga po yung patungkol nga po sa mga kasuotang ipinapagawa ng Panginoon kay Moises. At yun kasuotan ng mga pari, ng mga high priest. At dito ang mga high priest pong itinalaga rito ay sila Aaron at yung kanya pong mga anak. At ang aking pong ibabahagi ay yung sa Exodus chapter 28 verse 36 to 38. At basahin ho natin. Magpagawa ka ng medalyang ginto at paukuitan mo ito ng gintong mga ulitin ko po, pasensya na po. Magpagawa ka ng medalyong ginto at paukuitan mo ito ng ganitong mga salita. Ibinukod para sa Panginoon. Itali mo ito sa harap ng turban ni Aaron sa pamamagitan ng asul na panali para makita ito sa kanyang noo. Ipinapakita nito ang nadadalhin ni Aaron ang kahit anong kasalanang nagawa ng mga Israelita sa paghahandog nila sa Panginoon. Lagi itong ikakabit ni Aaron sa kanyang noo para matuwa ang Panginoon sa mga mamamayan. At yun po, dito po, ipinakita po dito na yung pamamaraan po sa lumang tipan kung paano po ang ginagawa ng mga pari para po hingin ang kapatawaran ng lahat po ng taong kanyang nasasakupan. At ayun, at yun po yung pamamaraan nila na nagsusuot sila ng mga pari po ay nagsusuot ho ng kasuotan na nararapat lang po sa isang lingkod ng Panginoon. At yun, nakalagay ho doon na may nakasulat po
sa kanilang damit na ibinukod para sa Panginoon. At ayun po, isa pong ano yun, di ba, may nakalagay nga pong ganun. Syempre, bilang mga pastor, mga pari o mga leader ng church, kailangan po maging ano po sila, maging mabuting halimbawa po sa lahat po ng taong nakapaligid sa kanila, na gano'n, na hindi po sapat na matatawag silang lingkod ng Panginoon, pero hindi naman ho nakikita yung bunga sa kanilang pamumuhay, yung bunga ng banal na espiritu. At ayun nga po, at sa mga panahong yun, talagang sila po ang naatasan na para maghandog ng mga kaloob na susunugin para po sa kapatawaran ng kasalanan ng mga Israelita. At basahin ko po muna yung sa Hebreo chapter 9 verse 25 to 28. Ang punong pari ng mga Hudyo ay pumapasok sa pinakabanal na lugar bawat taon na may dalang dugo ng hayop, ngunit si Kristo ay minsan lamang naghandog ng kanyang sarili at hindi na niya ito inulit-ulit pa. Dahil kung kailangang ulit-ulitin, maraming beses sanang nagdusa si Kristo mula pa nang likhain ang mundo. Pero minsan lamang siya naparito sa mundo para alisin ang mga kasalanan natin sa pamamagitan ng paghahandog ng kanyang sarili. Ginawa niya ito nitong mga huling araw, at itinakda sa mga tao ang mamatay ng minsan at pagkatapos nito'y ang paghuhukom ng Diyos. Ganon din naman, minsan lang namatay si Kristo nang inihandog niya ang kanyang sarili para alisin ang kasalanan ng mga tao. At muli siyang babalik dito sa mundo, hindi na para akuing muli ang kasalanan ng mga tao, kundi para iligtas ang mga taong naghihintay sa kanya. At purihin ho ang pagkabasa ng salita ng Diyos. At yun nga po, di ba nga po, nung Old Testament, paulit-ulit po, taon-taon naghahandog po ang mga pari, ang mga pinunong pari ng mga Hudyo para ho sa kapatawaran ng kasalanan ng mga Israelita. At yun, sa paulit-ulit hong ginagawa ng yun ng mga pari, ay naging nakalimutan ko po yung verse na naging yung kasi paulit-ulit yung nagkakasala ang tao, imbis na maging mabangong samyo yung kanilang inahandog, ay naging kasula-sulasok na ho yun sa pang-amoy ng Panginoon. Kasi wala paulit-ulit na lang hong inuulit na gano'n, wala naman hong pagsisisi, at palala lang ho ng palala ang nangyayari. Kaya po, gumawa ho ng paraan ng ating Panginoong Ama, ang Panginoong Diyos na nasa langit, na ialay ho yung buhay ng kaisa-isa niyang anak na si Jesus. At yun po ang ginawa ng Panginoong Jesucristo. Inialay niya ang kanyang buhay para ho sa ikatutubos ng kasalanan ng sangkatauhan. At naisakatuparan ho yun nung siya'y nabuhay na magmuli. At ayun. At yun nga po, minsan lamang po ginawa ng Panginoon yun. Isang beses lang po. At ganun nga. At sa mga ginagawa ho ng mga tao ngayon, di ba po ba na minsan di ba pagkahumal na araw, parang ang sakit, ang hirap sa kalooban ng ating Panginoon na makikita niya yung mga tao na para bagang minamak nila ang Panginoon, na mag-aano sila na
gagayahin nila, para bagang mag-i-skit na magpapapako rin sila sa krus na ganun. Tapos ayun, hindi na naman po kailangan gawin yun ng tao na magpenitensya ng ganun tapos pagkatapos nun balik na naman ho sila sa dati nilang buhay. Ayun nga po, pagkatapos nun magiinom, tapos manggugulo. Masakit ho sa kalooban ng Panginoon na makita yung ganun. At yun, basahin ho natin, ganon din naman, minsan lang namatay si Kristo nang inihandog niya ang kanyang sarili para alisin ang kasalanan ng mga tao. At muli siyang bumalik dito sa mundo, muli siyang babalik dito sa mundo, hindi na para akuing muli ang kasalanan ng mga tao, kundi para iligtas ang mga taong naghihintay sa kanya. At yun po, yung purpose po nung kanyang ginawa na pag-aalay ng kanyang buhay para sa atin, ay para ho naman po tayo, para bagang kailangan ho dapat ma-appreciate natin kung ano po yung napakadakilang bagay na ginawa ho ng Panginoon para sa atin. At kahit sino sa atin ay hindi ho magagawa yung ginawa ho ng ating Panginoon, na ialay niya ang kanyang buhay para sa lahat ng tao, na gano'n na nga po. Pero tayo bilang mga lingkod ng Panginoon, yun din po sana ang pakanasain natin, na maging kagaya ho natin ng Panginoon, na maging handa ho tayong ibuwis ang ating buhay para lamang po ipangaral ang salita ng Diyos, para po sa buo nating makakaya ay magawa nating abutin lahat po ng mga nangangailangan ng magandang balitang ito. At ayun po, at basahin din ho natin yung sa Isaiah chapter 53 verse 11 to 12. Kapag nakita niya, at ito po, kapag nakita niya ang bunga ng kanyang paghihirap, matutuwa siya. Sabi ng Panginoon, sa pamamagitan ng karunungan ng aking matuwid na lingkod, ay marami ang ituturing niyang matuwid. Magdurusa siya para sa kanilang mga kasalanan. Dahil dito, pararangalan ko siya katulad ng mga taong tanyag at makapangyarihan, dahil ibinigay niya ang buhay niya. Ibinilang siya na isa sa mga makasalanan. Nagdusa siya para sa maraming makasalanan, at hiniling pa niya sa Diyos na sila'y patawarin. At purihin uli ang pagkabasa ng salita ng Diyos. At dito, kung babasahin natin, kung ating pong bubulay-bulayin, pagka nakikita niya yung bunga ng kanyang paghihirap sa krus ng Kalbaryo, makikita niya na mayroong mga tao na nagagawang magsisi sa kanilang mga kasalanan at patuloy na nagtitiis kahit na gaano man kahirap ang sitwasyon dito sa lupa, na patuloy pa rin hong lumalapit sa Panginoon at gumagawa ng kung ano po ang kalooban niya sa bawat isa, ay natutuwa po ang ating Panginoon. At sabi nga po ng Panginoon sa Biblia, na hindi ko rin po na yung verse, na pasensya na po, at kung meron man pong namamatay alang-alang sa ating Panginoon, ay ikinatutuwa ho yun ng Panginoon, na talagang grabe ho ang niya. Di ba nga po nung binato po ng mga tao si Esteban, ay nagbukas ang langit, at nakita po ni Esteban na nakatayo ang ating Panginoong Jesucristo doon, na tinatanaw siya sa kaitaas-taasan. At ganun, at sa mga panahon po na nagagawa ho nating magtiis alang-alang sa Kanya, ay natutuwa rin ho ang ating Panginoon. At ayun nga po, at tayo bilang mga tao, ano po dapat ang maging tugon natin
sa ginawa pong sakripisyo ng ating Panginoon para po tubusin ang ating mga kasalanan. Basahin ho natin sa unang Pedro chapter 2 verse 24 to 25. Si Kristo ang umako sa mga kasalanan natin nang ipako siya sa krus para iwanan na natin ang buhay na makasalanan at mamuhay ng matuwid. Dahil sa mga sugat niya gumaling tayo. Para tayong mga tupang naligaw noon, pero nakabalik na tayo ngayon sa Panginoon na tagapag-alaga at tagapagbantay ng ating buhay. At yun po, napakalinaw po ng nakasaad po rito na si Kristo ang unang ang umako ng mga kasalanan natin nang ipako siya sa krus. At yun, dapat po ang maging tugon natin, talikuran ho natin yung luma ho nating pagkatao at ialay ho natin ang ating buhay sa Panginoon ng kagaya ho nung sa Romans chapter 12 verse 1 na atin pong ialay ang ating buhay na walang kapintasan, na walang dungis, walang bahid na ganoon nga po, na kasunod ho nun na kailangan din ho nating Romans chapter 12 verse 2 na huwag tayong makiayon sa pamumuhay ng mga taong nasa sanlibutan, na kailangan tayo po ang maka-impluwensya ho sa kanila na maging maging liwanag tayo sa madilim nilang pamumuhay, na talikuran ho natin yung dati nating masamang mga ginagawa at mamuhay tayo ng kalugod-lugod sa ating Panginoon. At kung magagawa ho natin yun, ay malalaman ho natin kung ano po yung layunin ng ating Panginoon sa ating buhay. At para tayong mga tupang ligaw noon, pero nakabalik na tayo ngayon sa Panginoon na tagapangalaga at tagapagbantay ng ating buhay. At ayun, napakasarap po na sa ating paglilingkod na ganun nga po, na kasi di ba nga po nung tayo po ay hindi pa nakakakilala sa Panginoon, talagang minsan naiisip natin na parang tinalikuran na tayo ng lahat, at may isip ng isang tao na wala nang nagmamahal sa akin, nag-iisa na lang ako sa buhay. At tayo po bilang mga mananampalataya, dumating man po tayo sa ganong sitwasyon, ay hindi ho natin maiisip na nag-iisa tayo, dahil alam natin na nariyan ang ating Panginoon para sa atin, na sa lahat po ng ating ginagawa ay ni minsan po ay hindi po nawaglit ang paningin ng ating Panginoon sa bawat isa. Ano man po ang ating pinagdaraanan, akalain man po natin na parang hindi po kumikilos ang Panginoon, pero hindi po totoo yun. Lagi po siyang nakatingin sa atin. Alam ho niya lahat ho ng ating mga pinagdaraanan. Kaya kailangan lang ho nating magtiwala sa Kanya at umasa na talagang hindi niya tayo pababayaan, at sa bandang huli ay mapapasa atin ho yung Kanyang pangako na buhay na walang hanggan. At yun po, at maraming salamat po, at ang susunod naman pong magbabahagi ay si Sis Ira. Sige po, isang mapagpalang gabi po sa bawat isa. At higit po ay sa Panginoon sa Exodus chapter 28 verse 41 po. Yung pinagbulayan ko, sabi doon, ipasuot mo ito sa kapatid mong si Aaron at sa kanyang mga anak na lalaki. Buhusan mo silang sa paglilingkod sa akin bilang si Moises, si Aaron, yung kanyang mga anak ay nagtalaga ng buhay sa Diyos at sila'y naglingkod. Yun yung disenyo ng Panginoon sa buhay nila. At tayo po kaya bilang mga nilalang rin ng Diyos, kagaya nila Moises, nila Aaron,
nung kanilang mga anak. Ano po, tayo na nilalang din ng Panginoon, na ilalaan din kaya natin yung buhay na hiram natin sa manlilikha ng buhay na mayroon tayo ngayon po, ang Panginoong Jesus. Kasi baka hindi natin namamalayan na ilalagak na pala natin sa ibang bagay yung hiram nating buhay sa mundong ito. Amen. Baka hindi natin aalala na o hindi natin napapansin na nasa mundo na pala yung buhay natin. Ang sabi doon, italaga at ilaan sa paglilingkod. Ano po yung buhay. Kaya nga po, nilagay ko dito, beware. Ano po, be aware kung paanong tumatakbo ang maghapon natin. Sana nauubos yung oras natin. Ano po, halimbawa po, ang hirap din po pala kapag may trabaho. Kasi, una pa lang, yung buong maghapon mo, kumbaga yung 8 hours mo, yung 12 hours mo, ilalaan mo siya sa pagtatrabaho. Wala ka ibang gagawin kundi magtrabaho ng magtrabaho. Tapos ganoon din po yung mga kasama mo sa work. Hindi naman lahat ay talagang yung pamumuhay ay naayon sa kagustuhan ng Panginoon. Ngayon ko po na experience na pagpala na sa trabaho ka, mararamdaman mo yung buhay dito sa mundo. Kasi yung mga kasama ko po sa work, mga nasa world buhay, at hindi pa ganoon talagang kalalim yung relasyon sa Panginoon. Siyempre po kung ano-ano maririnig mo. Asaran, mga mura, mga masasamang salita, mga kung ano-ano. At siyempre po, hindi magiging heavenly yung paligid natin. Hindi tayo magkakaroon ng heavenly surroundings kapag ganun yung nangyayari sa paligid natin. At mahirap, kaya nga dapat lagi natin hinihiling sa Panginoon, bigyan tayo ng sensitive faith. Ibig sabihin, yung ating pananampalataya ay talagang, nakafocus, yung konting may marinig kang mali, may napansin kang mali, alam mo na hindi agad yung tama. Yung pakiramdam na hindi ka nagiging pabaya o bahala o yung bahala na dun sa mga nangyayari sa paligid mo. At ang hirap po, isa po yun dun sa pinagpe-pray ko sa Panginoon, magkaroon ako ng sensitive faith na talagang yung pananampalataya natin at yung ating pamumuhay ay palaging nakaayon sa Panginoon. Bagaman marami kang nakakasama, marami kang nakakahalubilo na ibang tao, iba yung pamumuhay, tas araw-araw mo pa silang kasama. O di ba kung yung prutas ng bulok, nahahawa niya yung fresh na prutas pwedeng ganun din yung tao. Kaya nga po lagi tayong mag-ingat at lagi nating sikapin na makapaglaan tayo ng panahon sa Panginoon, sa pakikipag-usap sa Diyos, sa pakikipag-ugnayan, sa relasyon na meron tayo sa Panginoon. Yun po kasi ayaw rin naman sa salita ng Panginoon. Tayong mga nilalang ng Diyos ay narapat na magpuri sa Kanya. Tayo yung dapat na maglingkod, sabi sa Aklat ng Awit chapter 150. Doon po sa mga sumusunod na talata. Kaya nga po, magtalaga tayo ng buhay sa Diyos at buong buhay na maglingkod sa Panginoon. Hindi lang basta magtalaga sa panahon na nag-aaltar call, umiiyak lahat. Hindi lang po doon yung pagtatalaga ng buhay sa Panginoon, araw-araw na paglakad. Amen. Sa kalooban ng Diyos. Kaya tulungan po tayo ng Panginoon at patuloy na samahan at pangunahan. Salamat po sa Panginoon, sa Diyos po yung pinakamataas na papuri at pasasalamat. Amen. Purihin ho ang Panginoon sa buhay ho ng ating kapatid. At ayun yan po ang realidad ng buhay na tayo bilang mga mananampalataya, kailangan ho nating maging matatag sa pakikitungo sa lahat ho ng mga tao na nakapaligid sa atin dito sa sanlibutan. Lagi ho tayong magtanong sa Panginoon. Lagi nating hilingin sa Panginoon na patatagin ho niya ang ating damdamin sa lahat ho ng mga makakahalubilo natin. Minsan may mga masasabi silang
hindi maganda sa atin kahit na gumagawa naman tayo ng mabuti. Ayun, talagang ganun po. Hindi ho maiiwasan yun. At ayun, realidad din ho yun na sa mga nagtatrabaho. Minsan po talaga, kadalasan ho, mas lamang na ho yung oras ng trabaho kaysa po sa pakikipag-ugnayan sa Panginoon. At meron pong solusyon doon. Lagi ho nating isipin na sa lahat ho ng ating ginagawa ay ginagawa natin yun para ho parangalan ng ating Panginoon sa ating pagtatapat sa ating trabaho, sa ating pag-aasikaso ng mga alaga o di kaya naman po sa paglilinis ng bahay o sa lahat ho ng ating ginagawa, sa ating pagmamaneho, na ganon magawa ho nating magtapat sa batas trapiko, na ganon na wag ho tayong gumaya sa iba na kahit may nakasulat na one way sasalungat pa rin ho sa one way, na mga ganun po ba. Tapos yung iba naman po ay nagbibiting the red light kahit na po na ganun nga, wala namang masyadong dumaraan sa gabi pero masyado silang panaya. Ayun, magawa ho nating magtapat sa ating Panginoon sa lahat ng oras. At ayun po, at lahat ho ng ginagawa natin ay nakikita ng Panginoon. At sa tuwing tayo nagtatapat sa Kanya ay nalulugod ho siya sa atin. At yun po, purihin ho ang Panginoon sa buhay ng bawat isa. At maraming salamat po sa lahat-lahat po, Panginoon. At ngayon po, baka po nais nyo pong magbahagi po ng kung ipahayag kung gaano ho naging kabuti ang Panginoon sa ating buhay sa pamamagitan ho ng pagpapatotoo. Ayun po, sige po, ngayon po dito na po nagtatapos ang gawain na itinalaga ng Panginoon sa bawat isa, at inaanyahan ko po si Sis Ira para pangunahan tayo sa pangwakas na panalangin. Hallelujah. Sige po tayo. Panalangin. Panginoon, pinupuri at pinapasalamatan ka namin, O Diyos. Salamat po sa buhay at kalakasan na patuloy po namin tinatanggap sa iyo, O Diyos. Salamat po sa inyong mga salita. Salamat po sa gabing ito, sa katagumpayan niyo, Panginoon. Salamat po sa maraming bagay na ginagawa at patuloy na pagkilos mo sa amin pong mga buhay. Panginoon, tulungan niyo po kami laging makapagtalaga ng buhay sa iyo. Amen. Tulungan niyo po kami, Panginoon. Maparangalan, palagi kang makita sa hiram naming buhay sa iyo, O Diyos. Na lagi kang mag-reflect, Panginoon. Ikaw po ang patuloy na magtagumpay sa amin pong mga pagpapahinga, at sa araw ng bukas, ikaw din po ang patuloy na magbigay kalakasan at panibagong araw na makapaglingkod kami sa iyo. Pagpalain niyo po yung mga kapatid namin hindi namin nakasama ngayon. Ikaw po ang mag-uwi sa kanila na taglay ang kaligtasang nagmumula sa iyo. At ganoon din po, Panginoon, ikaw nga po ang patuloy din na magpala at mag-provide pa ng lahat ng aming mga pangangailangan. Yes, Lord. At ganoon din po ang aming mga kapastoran, ang mga kababaihan, katatayan, mga kabataan, ang mga bata, O Diyos. Ikaw po ang patuloy na magpalalim ng aming pananampalataya, at patuloy po, Panginoon, ang provision mo para sa nalalapit na Mountain High Faith Church Anniversary. Salamat po, O Diyos. Ikaw din po ang patuloy na magkaloob ng campsite sa amin, O Diyos, at Yes, ng Lord Jesus. lugar para po sa revival ng mga kabataan. Salamat po, O Diyos. Ang lahat ng papuri, parangal at pagdakila ay tanging sa iyo lamang, sa pangalan po ni Jesus. Amen. Amen. God bless po. Good night po.